Ang paaralan ng Darkwood ay kilala sa pagkakaroon ng mga mahuhusay na mag-aaral at sa pagkakaroon ng matataas na marka. Mahirap pang makapasok dito sapagkat ang mga estudyante ay kailangang magtaglay ng galing at salapi. Ang mga estudyante ay nahahati sa dalawang pangkat. Una ay ang mga savant. Sila ang mga mayayamang mag-aaral na nabiyayaan ng katalinuhan. Ang mga seeker naman ay ang mga matatalino ngunit mahihirap na mag-aaral. Ang punong guro ng paaralang ito ay si Binibining Ofelia Castillo na isang respetado at maawaing tao. Lahat ng mga guro dito ay mababait at talentado, bukod lamang sa isa. Hindi hilig ng gurong ito ang makihalubilo dahilan upang mahiwagaan ang mga estudyante sa kanyang mga kilos. Ang sini ay isang malikhaing pagpapahayag ng mga emosyon, ng ideya, tapos ng ganda na ang kahalagahan ay ipagpatuloy na lang natin ito bukas. Sige, maaari na kayong umalis. Stella, may 3 bagong estudyanteng dadagdag sa klase mo bukas ha. Ikaw nang bala sa kanila. Apa, umanhay ko, hindi ko po sinasadya. Tulungan ko na po kayo. Hehe, hindi na kailangan. Maaari ka nang umalis. Hindi na nga kailangan! Hay, sa wakas, andito ka na rin. Unang araw ng klase, late ka pa rin. Nahirapan kasi akong hanapin yung room natin. Tapos may nabunggo pa akong teacher kanina. Mamaya na natin yung pag-usapan. Tara muna sa loob. Alam mo ba, nung nakaraang linggo, may nangyaring barilan dyan sa kabilang kanto. Pulis yung tito ko. Siya yung naatasan na mag-imbestiga dun sa kaso, kaya sasama ako sa kanya sa Biyernes. Kasi may hinala na daw siya kung sino yung pasimuno ng gulo. Umagang-umaga, ingingim na naman, Gabriela ko. Uy, kilabutan ka naman. Saka pa unang araw ng klase, huli ka na naman. Teka, himala. Di mo dala yung mga gadgets mo ngayon bagong buhay na yan. Anong wala? Dito sa bag. Hindi ko na kayang mabuhay ng walang gadgets. Parte na kaya yun ng buhay ko. Parang ikaw. Uy! Uy, Gabriela, siya yung kakaibang gurong na bunggo ko kanina. Walang mali sa kanya. 5 taon nang nakakalipas nung may biglang nawalang estudyante at si Miss Stella ang huling nakitang kasama niya. Kaya ang hinala ng lahat, may kinalaman siya sa pagkawala nito. Teka, siya ba to? Yung sinasabi mong estudyanteng pinatay? Isang buwan lumiban si Miss Stella matapos ang pagkawala ng estudyante. Pagkatapos nito, bumalik din siya sa pagtuturo. Sa kabila ng mga balitang siya daw ang pumatay dito. Sandali. Parang narinig ko na ang balitang to. Yan nga yun. Bago ako pumasok sa school na to, binalaan ako ng uncle ko. Mag-iingat raw ako rito kasi nananatili pa ring misteryo ang kasong yan. Sa lahat ng mga seeker, Mateo, ikaw lang yung may laptop. Kami kasi, puro notebook lang meron eh. Mga savant lang yung may mga ganyang gadgets, computer tsaka laptop. Teka, balikan nga natin yung pinag-uusapan natin kanina. Ayaw niyo bang malaman kung anong totoong nangyari doon sa pagkamatay ng estudyante? Ikaw, Gabriela, akala ko pa naman magiging interesado ka sa insidenteng ito. Ikaw, Mateo, pwede mong gamitin yung galing mo sa gadgets para matuklas to.
Rishan, Gabriela, tignan niyo to. Iba't ibang aligasyon nagsilabasan. Guro sa paaralan ng Darkwood, isa sa mga itinuturong pumatay sa estudyanteng si Liliana Lopez. Meron din ako nahanap na pictures dito sa laptop niya. Mukhang malapit nga sila sa isa't isa. Teka. Tingnan niyo itong nakuha ko sa uncle ko. Makikita sa certificate na to na coach ni Liliana si Ma'am Stella. May mga pictures din silang magkasama. Tago! Pwede na kayong lumabas. Ako lang to. Ano ba yan? Nakakagulat ka naman. Teka. Matagal ka nang nag-aaral dito ah. At mukhang may alam ka sa mga nangyayari. Umalis muna kaya tayo rito. Ikukwento ko sa inyo lahat. Si Liliana ay isang seeker. Mula sa pagiging seeker ay nahirapan itong mapabilang sa mga grupo ng mga savant dahil mahirap lang siya. Tapos, maraming mga guro ang tutol sa pagkakasama niya sa savant dahil sa estado ng buhay niya. Pinaglaban pa rin naman siya ni Miss Ophelia na mapunta siya sa savant dahil isa siyang mahusay na estudyante. Nag-uwi pa nga siya ng mga awards sa school eh. Tapos, lumipas ang ilang mga araw at nagkaroon ng pagbabago sa ugali ni Liliana. Madalas na siyang pagod o kaya naman nag-iisa. Kaya tanging si Miss Stella lamang ang kanyang naging suporta. Tapos ayun, isang araw, bigla na lang siyang nawala. Nakakapagtaka, no? Napakababaw ng dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa tingin ko, may di pa tayo nalalaman. Guys, tignan niyo to. Sino siya? Sandali. Siya si Aling Ria. Yung tagapaglinis sa school. Malapit ba siya kay Liliana? Para silang mag-ina dyan sa picture na yan. Parang pamilya na rin ang turing ni Liliana kay Aling Ria. Dahil siya ang tumayong ina nito. Matapos ang kamatayan ni Liliana, ay nagpatuloy sa trabaho si Aling Ria na para bang walang nangyari. Pero sa tuwing makakarinig siya ng tungkol kay Liliana, ay bigla na lamang itong natutuliro. Ang nakakapagtaka lamang, ay wala siya sa libing ni Liliana. Ano ba yan? Lagi mo na lang kaming ginugulat. Bigla-bigla ka sumusulpot. Imbestigahan natin si Aling Ria at Ma'am Stella. May nahanap ka na ba? Wala pa eh, pero siguro naman may makahanap tayo dito. Magaling sa pagtatago si Ma'am Stella. Sigurado akong may kinalaman siya sa mga nangyari. Ano to? Teka, Rishan. Sa tingin ko nakita ko na yung hinahanap natin. Uy, ganap ka naman ng ebidensya. Bakit ba ako maghahanap? Kung meron ako na. Oh, anong nahanap mo? Anong ginagawa niyo sa bahay ko? Matagal na panahon na nangyari to. Ano pa ba gusto niyo malaman? Anong ginawa mo kay Liliana? May 16, 2019. Pauwi na ako ng mga panahong ito nang makita ko si Liliana na nakabitin sa kanyang dormitoryo. May nakita akong mga sulat dito sa kahon galing dun sa drawer. Galing kay Miss Stella para kay Liliana? Umalis ka na sa lugar na to. Mali ang ginagawa mo. Ginagawa mo? Isang pang isa.
Para kay Ma'am Stella galing kay Liliana? Ma'am Stella, hindi mo ako mapipigilan. Ito ang dapat kong gawin. Magkita na lang tayo sa opisina mo. Opisina niya? Anong ginagawa niyo dito? Bakit niyo hawak yan? Richard. Sa umpisa pa lamang ay alam ko na malalaman mo ang katotohanan. Pero hindi. Hindi ko siya pinatay. May 16, 2019 noon. Tumatakbo siya tapos gusot niya kanyang kasuotan. Nawawala rin yung pares ng kanyang sapatos. May humahabol sa kanya tapos tumalo na lang siya sa ikalawang palapag. Ba't ka nanahimik? Dahil konti na lang ay tataas ng aking posisyon. Mawawala sa lahat ng pinaghirapan ko kung magsusumbong ako. Dahil sa takot nakagawa ko ng malaking pagkakamali. Pinagsisisihan ko na lahat yun. May mali sa mga kwento nila eh. Sinong nagsasabi ng totoo sa kanila? Hindi dapat tayo nakatuon sa totoong nangyari. Dahil sa ating grupo pa lamang, may hindi na nagsasabi ng totoo. Richard, bakit bigla ka na lamang naging interesado sa kasong to? Nakakapagduda pag kumaling mo dito. Nakakapagtaka rin, pag nakikipagkita ng patago kay Aling Gabriela, bakit bigla ka na lang naging interesado na maghanap ng ebidensya? Nakakapagduda yung kilos mo. Mateo, bakit bigla ka na lang naging interesado na magkaroon ng paki sa kasong to? At si Morticia, nasan siya? Huminahon muna tayo, Sofia. Ang totoo, may nakita akong ebidensya sa computer ng school natin nung tinignan ko yung kuha ng CCTV nung May 16, 2019. Kinumpronta ni Liliana si Ma'am Ofelia tungkol sa pagnanakaw ng mga perang galing sa mga students. Plano ni Liliana ang isumbong ito sa mga otoridad. Kailangan natin tong isumbong sa pulisya. Ha? Gusto mong ipakulong si principal? Hindi na nakamit ang hustisya noon. Bakit mo naman naisip na bubuksan ulit yung kaso? Nalilito na ako sa mga nangyayari. Paano siya namatay? Pinatay ba siya ni Mang Ofelia? Hindi ako namatay. Natakot ako eh. Takot ako kaya ako nagtago. Pero bumalik ako. Bumalik ako kasi maghihiganti ako. Akala ko nawala ka na. Sandali. Kilala niyo ang isa't isa? Magkaibigan na sila simula pa ng pagkabata. Nakita ko sa pitaka ni Richard ang larawan nilang dalawa na magkasama. Kaibigan din ako ni Liliana. Noong unang araw ng pasok ay nangakong babantayan ko si Richard. Morticia, kapag natapos na tong lahat, pwede ka na maging president ng student council. Ha? Eh ano namang kinalaman nun sa pagtatapos ng hindi pagkakapantay-pantay at yung pang-aapi ng mga tao sa school? Alam mo, hindi pinapayagan tayo mga seekers na mamuno sa school. Naniniwala sila na tanging mga savants lang na mayayaman ang pwedeng mamuno sa school na yun. Sandali, dito kayo nagtatago. Kaya pala sinabi ni Morticia na ito ang gawin naming tagpuan.
dito? Kanina umaga nandito lang to ah. Nasaan si Mateo? Kumusta, tita? Binura ko na po lahat ng pwede nilang gamiting ebidensya laban sa'yo. Sa susunod ko kasi mag-ingat kayo. Magaling. Paano naman ang mga kuha ng CCTV at mga dokumento? Peke ang lahat ng mga ito. Wala silang magagamit na ebidensya laban sa kaso. At ikaw, napakagaling mo ding magtrabaho. Ang buong akala ko ay kakampi ka ni Liliana. Ginamit ko lamang si Liliana dahil ang akala ko ay makakatulong siya sa atin. Ngunit binigyan niya lamang tayo. Hindi nila malalaman kung sino ang tunay na naman.